Hello guys, welcome back to CEBox tutorial channel, and this is our situation number 42 from CE Board Exam November 2021 for Structural Engineering and Construction. So this type of topic is under sa sa strength of materials, to be specific, combined stresses. Okay, so ibig sabihin ng combined stresses, meron tayong axial, meron tayong shear stress, and meron tayong flexural or bending stress. Ayan. Pero usually, hindi na yata naaabutan ng karamihan sa mga professor ito kasi banda na siya sa chapter 7 or 8 ng strength of materials. Ako nga actually, ang nadi-discuss ko lang sa mga student ko under sa strength of materials ay chapter 6. Ayan. But anyway, magiging familiar kayo rito sa concept na to under sa pre-stress concrete design. Ayan. Parang halos magkapares lang talaga sila. Okay? So, a hollow circular pole, 3 meter high, has an outside diameter of 300 millimeters and a thickness of 6 millimeters. It is subjected to the following loads: a vertical compressive load P na 3 kN at a eccentricity of 100 millimeters. Letter B, a lateral load H, which is equivalent to 0.45 kN at the top of the pole. Okay, and the weight of the pole is 150 Newton per meter. Okay, so itong type of problem na to is wala talagang given na figure or drawing. So, ibig sabihin, dapat alam rin nyo rin mag-drawing based on the description sa problem. So, i-drawing natin siya. Ito yung ating pole. Yan. Tapos, vertical siya, of course. Yan. Ayan yung ating pole. Okay? Then, sabi niya rito, subjected yung ating pole sa load na P. Pero meron siyang eccentricity with respect to its centroids. Ito yung eccentricity niya. Ayan. Ang eccentricity niya ay 100 millimeters. Then, ito yung ating load P. Tapos, meron tayong horizontal load H at the top of the pole. Ayan. So, siguro sulat na natin lahat ng mga given. So, ang ating P ay 3 kN. Tapos, yung ating horizontal force ay 0.45 kN. Tapos, meron tayong given na weight. Ang weight niya ay 150 Newton per meter. So, syempre, kung ang ating pole ay nakatayo, ibig sabihin, ang weight na Newton per meter ay imumultiply natin sa kanyang height. Okay? Yan. So, ang kanyang weight niyan ay 150 multiplied by 3. Okay? 3 meters. Ito. Okay? Lagyan natin ito. So, this is 3 meters. Okay, then, Newton to, then divide natin ng 1,000 para maging kilonewton. So, 0.45. And, syempre, nakakoncentrate yun sa, dito, sa gitna ng height, and at the same time, gitna ng ating cross-section. Ito yung ating overall weight. Ayan. Na 0.45 kilonewton. So, itong figure na to, medyo mahirapan tayo kapag mag-drawing tayo ng stress diagram, although hindi siya required sa board exam, pero para maunawaan ninyong mabuti, i-draw natin yung stress diagram. Kaya ang gagawin natin horizontal yung ating pole. Yan. So, this is 3 meters. Ito naman is 0.45 kilonewton. Ito naman ay 3 kilonewton. Yan. So, 100. And this is 0.45 kilonewton. Ayan. Tapos, yung outside diameter nito ay equivalent to 300 millimeters. Tapos, ang thickness niya ay 6 millimeters, no? Ayan, 6 millimeters. Okay?
Then, lagyan natin ng guhit dito. Kasi dito natin i-drawing yung stress diagram natin. Ayan. So, for number 1, which of the following gives the maximum compressive stress in megapascal at the base of the pole due to the vertical loads? Ayan. So, ito kasing vertical loads na to, na 0.45, magkakos lang siya ng axial stress. Hindi ba? So, ano pa ba yung mga vertical loads natin kanina? Ito, yung 3 kN. Pero yung 3 kN, hindi lang basta-basta axial stress yung makakos niya sa ating pole, kundi dalawa. Axial stress and at the same time, flexural stress. Bakit tayo may flexural stress? Kasi meron siyang eccentricity. So, based doon sa natutunan ko sa, sa pre-stress concrete design under sa masteral, okay? Ang gagawin natin dito, superposition. Parang, ipoposition natin yung 3 kN dito. Ayan. And ito na yung magkakos ng axial stress. So, since pinosisyon natin siya, meron rin siyang, bending moment. Okay? Yung bending moment na yun, yun yung magkakos ng flexural stress. So, 3 kN multiplied by 100 millimeters, no? So, 0.1 meter. Ito yung ating bending moment. So, 0.3 kN. So, andito yung 3 kN. Kaya, yung ating bending moment ay pag ganito. Ayan. So, this is 0.3 kN meter. Ayan. Okay, so kompleto na ba? Yes, kompleto na. Sir, yung ating 0.45 kN, di ba magkakos rin ng bending sa, sa base ng pole? Yes, magkakos rin siya ng bending kasi meron siyang, distance. Pero, ang required kasi sa ating number 1 ay, compressive stress due to vertical loads only. Ayan. So, para lang siya sa 0.45 and 3 kN meter. 3 kN. Ayan. So, drawing natin, ito yung stress na makakos ng ating compressive force na 0.45 and 3 kN. Ayan. Siyempre, compressive yan. Okay, kukompress niya kasi cross-section, di ba? So, this is axial stress. Ayan. And then, ito, bending, di ba? Bending moment. So, meron siyang flexural stress. So, sa baba, yes, i-drawing na rin natin yung neutral axis. Ayan. Ito yung ating neutral axis. Sa baba, under sa compressive, then sa taas, under sa tensile. So, compress dito, then ito naman, tensile. So, pag ganito yung drawing natin ngayon yan. Oops. Ayan. So, compression sa baba, tensile sa taas. So, pag-add lang natin yan. So, ito yung tinatawag natin na flexural stress or bending stress. So, for number 1, yung ating stress, F, or pwede rin naman yung sigma. Ayan, yung sigma. So, compression is equivalent to negative P over A. So, negative kasi compression. Then, minus bending moment, bending stress. So, that is MC over I. So, solve natin yung area. Ang area natin dito is ito. Yan. So, yung ating outside diameter is 300, no? So, pi over 4 multiplied by outside diameter squared, then minus inner diameter. Ang thickness natin ay 6. Then, kabila siya. Okay, sa taas baba. So, 6 times 2. So, 288. So, 288 squared. So, ilan ba to? 300 squared minus 288 squared over 4. So, 1764. So, ang ating A is equivalent to 1764 pi millimeter squared. Yan. So, meron na tayong moment. Ito, yung 0.3. So, ano naman yung C natin? Ang C natin is kalahati ng 300. So, meron tayong C. Sige, lagyan din dito yung C. So, 300 over 2. So, this is 150 millimeters. So, yung I natin. Okay, ano ba ang I ng circle? So, ang I ng ating circle is equivalent to pi over 64
d squared. Okay? D raised to 4. Kaso, meron tayong outside and inner diameter. So, ito niyan is d raised to 4 or big D raised to 4 minus small d raised to 4. Yan. So, ito na lang siguro. Yan. So, pi over 64 multiplied by 300 raised to 4 minus 288 raised to 4. So, 59.90 times 10 raised to 6 millimeter to the 4th. So, kompleto na yung mga kailangan natin. So, makukuha na natin ngayon yung ating compressive stress. So, negative P na 0.45 plus 3. That is 3.45 kilonewton. So, convert natin into Newton. So, times 10 raised to 3 para maging Newton per millimeter squared. That is megapascal. Area, 1764 times, pi. And that is millimeter squared na. Then, minus M. Ang M natin ay 0.3 kilonewton meter. So, convert natin into Newton per Newton millimeter. So, that is times 10 raised to 6 multiplied by C na 150 over I na 59.90 times 10 raised to 6. So, negative 1.37 megapascal. Or, sige, dito na lang sa ba. Ayan. Negative 1.37 megapascal. So, nakalagay rito is positive. Okay lang din naman. Ang ginawa ko lang naman is nilagay ko yung tamang sign para malaman natin na siya ay compression. Okay? So, kung gusto nyo gawin yung positive parehas, okay lang. Pero, huwag nyo kakalimutan na siya ay compressive stress. Okay? Ayan. So, number 2 naman, which of the following gives the maximum tensile stress due to all loads? Ayan. All loads na siya. Ayan. So, saan yung tensile dito? Diba? Yung tensile stress natin. Okay? So, lahat daw ng loads. So, mangyari niyan, syempre, meron pa rin tayong axial stress, meron tayong flexural stress. Pero yung flexural stress natin, dalawa na eh. Okay? Dalawa na siya kasi ito may bending pa siya, moment. Diba? So, ang bending moment ito is 0.45 okay, multiplied by 3 meters. Ito na yung bending moment niya. So, 0.45 multiplied by 3, this is 1.35. So, 1.35 kilonewton meter. So, kung tensile tayo, yung taas. So, ito, flexural stress due to 0.30 kilonewton, tapos another flexural stress tayo. But anyway, para sa naman ng drawing. Okay? So, para sila ng drawing, mag-add na lang tayo dito. No? So, mangyari niyan, negative 1.37 na tayo. Negative 1.37. Then, hindi pala, no? Dapat pala, add na. Kasi tensile eh. So, mangyari, yung kaninang equation natin dito, tensile lang gusto natin makuha, no? So, this is negative P over A, then plus. Ayan. Okay, dito sa taas. Ang gawin natin is M total. Ayan, M total multiplied by C over I. So, this is plus, kasi tensile na tayo. Tapos, 0.3. Tapos, plus 1.35. Oops. Okay, multiply. 3.51. Okay? So, ang ating tensile stress is equivalent to positive 3.51 megapascal. Yun nga, so yung total natin, or M total, is equivalent to 1.35 kilonewton meter plus 0.30. And, syempre, positive na siya kasi dito na yan sa taas. Okay, yan yung tensile stress natin. Okay, yan. So, tama naman tayo. Next, number 3. A solid pole 150 mm in diameter, solid na siya, okay, is used instead. Okay, hindi na siya, as hollow. Okay, which of the following gives the maximum shear stress
Okay, at the base. Ayan, shear stress naman. So, ito lahat kasi axial stresses yung mga yan. Okay, I mean, axial stress tapos flexural stress. Iba pa yung shear stress. So, ang magbibigay lamang kasi ng shear stress natin is yung horizontal force natin na 0.45 kN. So, meron tayo ditong shear force. Ang shear force natin ay equivalent sa 0.45 kN. So, paano naman yung shear stress natin? So, ang shear stress natin kasi is mag-start ng 0 sa top. Okay, tapos pataas, palaki ng palaki. Okay, nag-i-increase siya sa mismong neutral axis natin. So, andito kasi yung yung tinatawag natin na maximum shear stress. Ayan. Tapos, from dito, lilit na naman lilit hanggang mag-0. Yan yung ating shear stress. Okay, so ang equation ng ating shear stress is equivalent to VQ ayan, over IB. So kung tayo, convert na natin siya ng ng solid. Okay? Ayan, parang circular circular pole na ang diameter ay 150. Ayan. Okay? So, ito rin, diameter niya is 150. Kung i-drawing kasi natin yung shear stress, pag ganito yan. Yan. Ito yung ating neutral axis. Okay, drawing natin yung neutral axis niya. Yan. Tapos, ito yung B. Ito yung B natin. Okay? Tapos yung I, meron naman tayong I, di ba? Yung pi over 64 multiplied by d raised to 4. Meron tayong shear force. Okay? Tapos yung Q. Ano yung Q? Paano yung Q? Ito yung Q natin. Ayan. Area multiplied by its centroids with respect to neutral axis. Ang tawag kasi sa area na to is first moment of area. Parang area, then multiply mo ng y bar, that is parang moment na rin, di ba? So, moment of area. Okay? So, solve natin isa-isa. Ang ating I is equivalent to pi over 64 d raised to 4. D raised to 4, ano bang d natin? 150. Then raised to 4. Ayan. So, 24.85 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Then, ang ating B is equivalent to 150 millimeter. So, yung B natin is kung saan natin kukunin yung ating stress or shear stress. Ang sabi kasi dito is maximum shear stress. So, since ang ating maximum shear stress ay nasa neutral axis, ito ngayon yung ating B. Ayan, diba? Yung diameter mismo. Yung ating B. Ayan, dito siya. Okay? Then, Q. Anong area ng ating half circle, no? So, pi r squared, no? So, pi r squared, so 75 squared, then over 2 kasi kalahati, di ba? And then, multiplied by y bar. So, kung naalala ninyo, ang ating y bar for semicircle is 4r over 3 pi. Kung di ako nakakamali, okay? So, 4r over 3 pi. So, 4 multiplied by r, 75 over 3 pi. Ayan. So, pi multiplied by 75 squared, then over 2 kasi semicircle, then multiplied by 4 multiplied by r over 3 pi. Yan siya. So, 28. Wait lang. Ayan, 281.25, no? So, 281.25 times 10 raised to 3. So, this is, millimeter cube. Ayan. So, kompleto na, no? Ayan siya. So, V natin is 0.45, then times 10 raised to 3 para maging Newton. Then, multiplied by Q. 281.25 times 10 raised to 3. Okay, that is 3, Hindi nga lang halata. Okay. Ayan, sige. Ayusin natin. This is 3.
And then over I, 24.85 times 10 raised to 6, then multiplied by B na 150 millimeters. So, megapascal to. So, 0.034. Ayan, 0.034. Mega Pascal. And, meron din shortcut actually dito No? So, lagyan natin dito yung shortcut na equation. Pero, hindi na ako masyadong familiar dito sa equation na to So, yung shortcut nila is 4 over 3. Then, V over A. So, shortcut na siya. Siguro ito. Ayan. Yung moment of inertia, yung B, saka yung Q, pinagsama-sama yung mga equation, then, nag-come up sila dito. So, 4 over 3A. Ayan siya. So, try natin. So, 4 over 3 multiplied by V na 0.45 times 10 raised to 3 over area. Ang area natin is pi, r squared, 75 squared. Ayan siya. Okay, so 0.034. So, same lang. Okay? Ayan. So, medyo lang siya. Medyo mahaba lang yung discussion namin. Pero kung tignan nyo, diba, simple lang siya as long as naintindihan niyo yung combined stresses. So, ulitin lang namin. So, sa number 1, sabi niya, due to vertical loads, ang ating 0.45 ay nag-cause ng axial stress. Yung ating 3 kN ay dalawa. Okay? Isang axial stress, ito. Tapos, isang flexural stress, yung 0.30 kN meter. Then, yung number 2 naman, pinagsama-sama na lahat ng loads. So, yung 0.45 kasi, hindi natin siya pwedeng isama sa tensile stress. Kasi ito, shear stress yung cause niya. But, yung ating 0.45 ay magkakos ng bending moment sa pole. So, ibig sabihin, isasama natin yung bending moment niya na 1.35 dito. Kaso, tensile stress ang pinapahanap, dito yung sa top. Kasi under sa tensile tong bending moment na to. Okay? Ayan. Then, yung number 3, shear stress naman yung pinapahanap. Okay? So, ayan. Ganun lang siya kasimple. Okay? Hindi kami makapag-recommend sa inyo ng aming video tutorials about combined stresses under sa strength of materials kasi sabi ko nga sa inyo, hanggang chapter 6 pa lamang yung aming nagagawa. But anyway, sana makagawa na rin kami soon. Okay, pag nagkaroon kami ng time. Okay? So, if you enjoyed and learned from this video, kindly subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. And again, this is our situation number 42 from CE Board Exam November 2021. So, thank you for watching. Bye-bye!